ito guys, bali 1 kilo to, isang takal. So magbibigay tayo, papakita ko sa inyo kung paano ako magpakain. Hanggang ano to, 100 isang takal. 5 days mula pagka EI hanggang 100 days na po. Kasi pag bagong EI guys, ganito lang kadami yung pakain ko. Ganito kadaming feeds, mga kalahating kilo lang, tsaka ganito din kalahati. Hanggang 5 days yun. Araw ng pag-EI hanggang 5 days. Then pag 5 days na, 6 days na to 100 days, ganito na kadami. Isang ganito, tsaka isang ganito. Ito guys, 3/4 lang to, magaan lang to. So ganito lang ako magpapakain. Ito, nabigyan ko na ng kalahati kasi konti kasi yung kainan niya. Kaya 2 beses ko siya binigyan. Pero ganun pa rin sukat ng pagkain. Sa pagbibigay po ng sisikal, way ko po ito. Guys, hindi ko alam kung paano magbigay ng sisikal yung iba. So sa ito ay pinapakita ko lang sa inyo kung paano ako magbigay ng sisikal. Kasi marami nagtatanong, meron pa ngang hindi nakakakilala ng sisikal. So tingnan natin sa basurahan kung may box pa ako. For ideas. Dahil may basurahan ako dito guys eh. May nagtatanong kung ano daw yung sisikal. So ito, meron akong box dito. May nakita ako dito ng box. Sa nagtatanong po kung ano daw po yung sisikal, ito po yung itsura ng sisikal na nakabox. Yan, pwede sa baboy, manok, baka, kabayo, kambing, rabbit. So ano po siya? Calcium, vitamins and minerals. So sa nagtatanong, ito na po yung hiling po ninyo. Yon. So ang pagbibigay ko po ng sisikal, every morning lang po, ganito lang kadami. So nilalagay ko lang yan direct sa pagkain. Yan. So yun lang guys, sa nagtatanong. Tapos ito guys, sa mga baguhan dyan na hindi pa alam ang sisikal, yan, basahin po natin. Base in breeding. So pwede po siya sa inahin na nagpapasuso. Lactation. Base in breeding. So improve fertility in breeders and prevents problem in pregnancy. So pwede siya sa buntis. So kaya regular ako nagbibigay nito guys. Pwede siya sa buntis at pwede rin siya sa lactation, sa nagpapasuso. So nakaka-produce po din po siya ng milk production and milk quality. So ayan guys, maganda ito pang paggatas. So based in bone structure, yon. Calcium po kasi siya guys, kapag may mga pilay-pilay or para hindi basta-basta napipilayan. So based in egg shell quality. So pwede rin po siyang makapag-promote stronger egg cells and proper egg shape. So sa mga improves, yan, hirap basahin. Hatchability of eggs. So pwede din po siya guys, para quality yung eggs at saka mabilis, pampabilis lang din po, nakakatulong din po siya. So 90% siya calcium, sagana yan. So ito guys, regular po kayo magbibigay. Dahil halos lahat na po yung kailangan natin sa inahin is andito na po. So yung may dosage po dito, ayan, kita nyo yung dosage guys, inuulit ko. Sa baguhan at sa mga swine, 2 teaspoon, 3 kilong feeds. So 1 teaspoon lang heads, 2 times a day. Layer yan. Dito tayo sa swine.
So ayan po, swine 2 teaspoon sa 3 kilong feeds. So yung binigay ko kanina, pang isang ano na yon, 2 teaspoon na yon, pang isang araw lang yon. So yun lang guys, kunting idea dahil nagtatanong, meron pa talagang nagtatanong na hindi po gumagamit nito. So disclaimer po guys, hindi po tayo nagpo-promote ng produkto dito. Ito po ay for ideas sa kapwa ko backyard hog research. So gusto lang po natin na makatulong at magkapagbigay ng idea. Dahil isa sa problema yung matagal maglandi na inahin. So ito guys, kahit basta regular kayo nagbigay nito, kahit hindi na po kayo mag-inject ng any vitamins, huwag na po kayo mag-inject kung nagbibigay kayo nito. Lalo na sa ayan po, vitamins E, D, E, pampalandi. Vitamins E, D, E, D3E. So makakatulong siya sa paglalandi. So kahit di na kayo mag-inject ng vitamins E, D, E. So sa mga hindi marunong mag-inject, ito po ibigay ninyo. So yun lang guys, mahalaga ito sa ating mga inahin. Sa nagtatanong kung pwede daw to sa fattening, pwede naman po. Pero meron pong sa fattening na katulad din nito, pero hindi po siya sisikal. So hindi po kasi ako gumagamit pa nun dahil kapag fattening, sapat na pakain lang, management, malamig ang area, okay na po ang fattening, lalaki na po. So yun lang guys, maraming salamat. Happy farming everyone, and God bless.